Ilang proyekto ang ikinakasa ng gobyerno at pribadong sektor para masolusyonan ang pagsikip ng trapiko sa Metro Manila. Bukod sa Pasig River Ferry System, plano ring dagdagan ang ruta ng LRT at ipatupad ang express train scheme sa MRT. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Ikatlong araw na ng biyahe ng Pasig River Ferry System. Soft opening ngayong buong linggo kaya libre pa ang sakay rito. 25 hanggang 50 pesos naman ang pamasahe kapag fully operational na ito. Tatlong ruta ang binabaybay ng mga ferry. Ang Guadalupe hanggang Pinagbuhatan sa Pasig, Guadalupe hanggang Escolta, Maynila at Guadalupe hanggang Plaza Mexico sa Maynila. Giit ng MMDA, mabisang alternatibong transportasyon ang mga ferry para makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ano naman kayang masasabi ng ilang sumubok nito? Okay lang naman Ang importante lang naman at least sa traffic, hindi masyado grabe ang paano ng traffic sa papunta sa pupuntahan naman natin. Although fresh air na medyo may amoy. Isa pa sa solusyon daw sa trapiko ang pagdagdag ng ruta ng LRT. Kasalukuyang hanggang sa Pasay City ang abot nito, pero pinag-aaralan na ng gobyerno ang paggawa ng ruta Pabaco or Cavite. Bubuksan ang bidding ng proyekto sa May 28. At dahil public-private partnership ang proyekto, 5 bilyong piso lang daw ang sasagutin ng gobyerno. Ang natitirang halaga ng konstruksyon, gastos na ng mananalong bidder. Sa mga commuter naman gumagamit ng MRT, may planong express train scheme. Sa ilalim nito may mga istasyon na lalaktawan, depende sa nakatakdang oras. Ang mga treng may code na N1, titigil sa mga istasyon sa Taft, Magallanes, Cubao, Kamuning, Quezon Avenue at North Avenue. Ang mga tren na may N2 code, pareho rin ang mga hihintuan pwera lang sa Magallanes. Ayala Station, ang kapalit nito sa N2 code. Habang ang mga N3 train sa Buendia naman didiretso, pareho pa rin ang iba pang daraan ng istasyon. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.